Sa Daddy's POV, Kring! Naalimpungatan ako na marinig ang malakas sa tugod ng alarm clock. Naiinis na inabot ko to, saka pinatay bago mabalik sa pagtulog, habang nakambay ang hita sa isang puting unan. Ngunit ilang segundo pa lang lumipas, muli na naman nag-ingay ang maliit na alarm clock. Naaasar akong nagmura bago padabog na bumangon. Dinampot ang alarm clock at malakas na binato sa paderke at nagkalat sa sahig ang ilang parte nito. Akmang babalik na ako na higaan, ngunit pagpihit ko paharap sa direksyon ng pintuan, nagulat na biglang bumulaga sa harapan ng isang magandang babae, nakatayo sa may pintuan. Blanco ang mukha nito habang nakastand straight na nasa likod ang dalawang kamay, wari mo isang militar. Ngunit ang mas nakaagaw na atensyon ko ay ang mapanglaw niyang mga mata. Diretso nakatingin sa aking mga mata na hindi mo man lang kakikitaan ng anong ekspresyon ng kanyang mukha. Kahit na nakikita ng iyang tanging suot ko na lamang iyang puting brief. Who are you? And who gave you the permission na pumasok sa kwarto ko? Matigas kong tanong sa kanya. Sa totoo lang, para may kunong mahikang humihila sa akin, natitigan pa ang mukha ng dalaga. Hinawi kong sarili at sinikap na maging formal sa harap nito. Marahil isa siya sa mga babaeng nais maikama ako, kaya hanggang dito sa kwarto, sinundan pa talaga ako. Well, kung yun ang nais niya, hindi ako tatanggi. Di na ako lugi sa isang to dahil mula sa suot niyang puting shirt na medyo hapit sa katawan, bumakat ng kalakihan nitong dibdib. Maliit din ang kanyang bewang at kahit di masyadong hapit ang suot na black pants, kita pa rin ang hugis ng malaki niyang balakang. Masasabi ko na sexy to at mukhang alaga sa ehersisyo ang kanyang katawan. Pakiramdam ko biglang nabuhay. Ang alaga ko at nagwawalan to sa loob ng loob kong underwear. Halata ang pamumukol nito sa kanyang harapan. At imbes na mahiya ay sinadya ko pang makita ito sa kanya dahil alam ko na gusto rin niya naman ito. Yumukod ang dalaga bago ito nagsalita. Good morning, Mr. Hilton. I'm Alexander Garcia, your new personal bodyguard na inasayin ng mommy mo sa iyo at ayon sa kanya kailangan pumasok sa opisina before 9 o'clock ng umaga. Pagkatapos sabihin yon, tumingin siya sa orasan na nasa bisig bago muling nagsalita. You still have 30 minutes para magkanda. Seryoso niyang sabi na hindi man lamang gumagalaw sa kanyang kinatatayuan at wala man lamang naging epektong pasimple kong pangaakit sa kanya. Excuse me? Anong palagay mo sa akin? Bata na anytime pa pwede mong utusan? Get out of here. Muli kong bulyaw sa kanya. Nag-init ang ulo ko at sa tinura nito dahil ito ang unang pagkakataon na may ibang taong nag-utos sa akin. Hindi man lang ito natinag mula sa kinatatayuan. 25 minutes, sir? Imbes na mabas ng kwarto ko, ito ang sagot niya sa akin na wari mo nagka-countdown. Bigi ka ba? I said get out. Muli kong utos sa kanya na pasigaw ng paraan pero hindi niya pa rin pinansin ang sinabi ko. 20 minutes, sir. Don't blame me dahil hindi ako nagkulang sa paalala sa iyo. Seryoso niyang pahayag. Hindi ko pinansin ang tila warning niya sa akin at matapang na nakipagtitigan ako sa kanyang mga mata. Ganyan ka ba kadesperadang makuha ang atensyon ko kaya nagpapapansin ka sa akin? I'm sorry miss but you're not my type. Now get out. Sa pagkakataong to, seryoso na talaga ako dahil sa lahat ng ayaw ko. Yung matigas ang ulo, tigit sa lahat yung minamandohan ako. 5 minutes, sir? Sagot nitong baliwala ang aking mga sinabi, maging ang galit ko. Ilang sandali pa muli siyang lumingon sa orasan. Nakipagtagisan ako ng titig sa kanya kaya't lihim ako napangiti. Nang maubos ang oras sa sinasabi nito, tila sumuko na to sa akin. Sa huli, umiiling na lumabas siya ng aking kwarto. Ngunit bago siya tuloy lumabas sa pintuan, nakita ko, dumukot ito sa kanyang bulsa. Nagtataka ako kung anong gagawin niya sa hawak na lighter. Tsaka ko lang napansin na isang mahabang bagay na nakalatag sa sahig na umabot sa gilid ng kama ang kabilang dulo nito. Huli na mapagtanto ko kung anong bagay na yon dahil tuluyan niya nang nasindihan ang dulo nito bago lumabas ng pintuan. Shit! Sentro ni Judas? Naibulalas ko ng sumunod ay ang nakabibinging putukan na nang ibabaw sa loob ng kwarto ko kaya't napatalon ako paalis sa ibabaw ng kama bago mabilis nagkuble sa kabilang kilid. Kulang na lang sumigaw ako at halos mabingi ako dahil sa walang humpay na putukan. Ilang minuto rin ang lumipas bago naubos ang paputok. Napuno ng usok ang buong kwarto at nagmamadali kong tinungo ang pintuan. Lumabas akong habang panay ang ubo at hampas ko sa aking dibdib. Parang hinihikang humihingal ako pagdating sa labas ng kwarto, habol ang aking hininga. Bumungad sa akin lahat ng mga katulong na nakahilera sa tapat ng kwarto. Makikitang labis na pag-aalala sa mukha nila. Samantalang ang babaeng nagpakilala sa aking Alexandra kanina, seryoso nakatayo sa isang tabi tila walang pakialam sa gilid. Galit na tumayo ako at hinrap ko to, tsaka dinuro ng aking hintuturo. How dare you para gawin to sa akin? You're fired! I don't want to see your face here anymore. Hinihingal na galit na sabi ko sa kanya. Kung naging lalaki lang to, baka nasuntok ko na to kanina pa.
Pero wala man lang epekto sa kanyang lahat ng mga sinabi ko. Tahimik lamang siyang nakamasid sa akin. Talaga bang makapal ang mukha mo? Nanguuyam kong tanong sa kanya habang ang mga katulong tila natatakot na sa mga nangyayari. Ngunit ni Isay walang nakaslawan na magsalita. First of all, I am not your employee. Second, you're not my boss. Third, the only one who can fire me is your mother. Her command is my job. So I will give you another chance to fix yourself and I will make sure na pagsisisihan mo ang sunod kong gagawin. Paliwanag na may kasamang banta sa huling tinuran. Ilang segundo nakipaglaban ako ng titigan sa kanya, pero sa huli ako rin ang sumuko. Marahas sa tinilikuran ko at bumalik sa aking kwarto para maligo. Napailing na lang ako sa itsura ng aking kwarto, talbok ang napaagang bagong taon sa akin. That girl? Nanggigigil na bulong ko. Sa totoo lang, na-challenge ako sa isang ito at tila may isang ideyang pumasok sa utak ko. Tingnan natin kung hanggang kailan mo paninindigan ang pagiging matapang mo. Ani ko sa sarili habang naliligo. Sa tingin ba ng babaeng to madali lang ako mapasunod? Nagkakamali siya dahil sisiguraduhin ko. Mahuhulig din ang loob niya sa akin at sa huli magagaya din siya sa mga babaeng naging parausan ko. Di na ako makapaghintay na siya mismong maghain ng kanyang sarili sa aking harapan. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa aking bibig dahil sa mga ideyang pumapasok sa makasalanan kong utak. Pagkatapos maligo, sinubukan kong tawagan si Mommy upang kausapin to tungkol sa babaeng yon, ngunit napakahirap itong kontakin dahil hindi niya sinasagot ang tawag ko at minsan naman binababaan ako nito ng telepono. Alam ko sinadya ni Mommy ngunit ang di ko maunawaan kung ba't kailangan pa niyang tanggalin ang lahat ng bodyguard ko at ipalit ang babaeng ito. Masama ang tingin ko sa babaeng nakatayo sa gilid ng aking sasakyan. Tahimik lang to naghihintay sa paglapit ko. Isa lang napansin ko sa kanya mula kanina. Di man lang nagbabago ang ekspresyon ng mukha nito at laging blanco. Abnormal ba to? Kung makatingin kasi kala mo laging gustong pumatay ng tao. Pero sorry siya dahil hindi akong klase ng taong mabilis masindak. Pagkaupo ko sa driver's seat, sumakay na rin siya at maayos na kinabit ang kanyang seatbelt. Sisindakin ko ang babaeng to para malaman niya kung sinong kanyang binabangga. Maring inapakan na sa linyador at halos paliparin ko ng kotse sa sobrang tuloy ng takbo nito. Pero laking dismay ako na makita kong prente pa rin tong nakaupo habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ni hindi man lang to nag-abalang tapunan ako ng tingin. Di ko alam ba't nakadama ako ng inis nang wala man ng epekto sa kanyang ginawa ko. Bakit gusto mo ba na mapansin ka niya tulad ng ilang mga babae na kinikilig dahil sa labis na paghanga sa'yo? Kastigo ko sa aking sarili. Hindi no? Di ko na malayo na nais sa tinig ko na pala ang tumatakbo sa aking isipan kaya biglang lumingon sa akin si Alexandra. Nakadama ako ng hiya dahil nagbuka tuloy akong siraulo sa paningin nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Singhal ko sa kanya. Idinaan ko sa galit ang hiyang nararamdaman ko upang hindi ito makahalata. Nagkibit balikat lang ang dalaga bago baliwala sumunod sa likuran ko. Sadie's point of view. Natigil ang pagbuklat ko sa hawak na folder ng bigla, bumukas ang pintuan ng opisina at pumasok ang isang magandang babae. Napaka-sexy sa suot niyang red miniskirt at halos tumuwa ang marusog na dibdib dahil sa suot na hanging blouse na pa-V-shape ang neckline. Napakaingay na suot itong sapatos na may mataas na takong tuwing humahakbang ito. Hi babe! Masaya nitong bati sa akin at mabilis na lumapit sa aking table. Na makalapit bigla itong umupo sa aking kandungan. Iniisip ko anong pangalan ng babaeng to? At kung saan siya nakilala, ngunit di ko talaga matandaan. Bigla ako napalingon sa direksyon ni Alexandra, ngunit walang pakialam ang dalaga na kasalukuyang abala sa hawak na cellphone. Nakaramdam ako ng inis. Di man lang ako tinanguan simula pa kanina. Babe, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa dalaga na sa totoo lang, di ko naman talaga kilala. Babe, na nga ako kasaking babalik sa kondo ko. Pero 2 linggo na lumipas, hindi ka nagparamdam sa akin. Kaya ako nang pumunta dito sa opisina mo because I know masyadong busy ang boyfriend ko. Malambing niyang sagot bago yumakap sa leg ko ang braso. May biglang sumulpot na isang alaala sa aking isipan kasama ng babaeng ito. Siya yung nakilala ko sa bar na minsang magkayaan ng barkada. Alright. I'm busy kaya wala na akong time pumunta sa kondo mo. And now I have a meeting kaya maybe next time na lang tayo mag-usap. Palusot ko kaya biglang naglaho ang ngiti sa labi nitong may makapal na red lipstick. You have 30 minutes break. Biglang singit naman ni Alexandra sa usapan namin ng babae, kaya isang matalim na tingin ang pinukol ko sa kanya. Ngunit patuloy lang to sa pagtipa sa kanyang cellphone, tila walang pakialam sa paligid. Tell me, Sid, iniiwasan mo ba ako? Seryosong tanong ng babae sa akin habang nakatitig sa aking mukha. Iniisip ko kung paano nakapasok ito sa aking opisina. Gayong mahigpit ang pinagbabawal ang pagpasok ng mga babae sa kumpanya ko. Of course not.
Bakit naman kita iiwasan? Naputo lang sana yung sasabihin ko nang bumaling bumukas ang pintuan at pumasok ang isang babae at natatandaan ko kung sino ito. Siyang babaeng huling nakaniig ko sa kondo nito na basta na lang akong iniwan. Shit, paano nakapasok ang mga to dito? Naiinis kong tanong sa isipan at wala sa loob napalingon ako sa direksyon ni Alexandra. Pero wala man lang tumpakilam sa mga nangyayari sa paligid. Sinasabi ko na nga ba? Kaya hindi mo sinasagot ang mga tao ko dahil may iba ka ng kinababaliwan. Galit na saad ng babae at lumapit sa aking table. What are you thinking about? I'm Sid's girlfriend. Who are you? Galit na sabi ng unang babae kaya muli, tumingin sa akin ang ikalawang babae at di ko inaasahan na isang malakas sa sampal. Dumapot sa pisngi ko. Napakawalang puso mo, hayop ka. Ginamit mo lang ako. Galit na sigaw ng ikalawang babae. Umiiyak tong lumabas ng opisina. Di ko alam kung ba't naumid bigla ang dila ko at kung paano i-handle ang gantong sitwasyon. Pak! Isang malakas sa sampal na naman ang natanggap ko sa kabilang pisngi kaya't nabalik ako sa realidad at bumungad sa akin ang umiiyak na mukha ng unang babae. Namumula na ang buong mukha nito dahil sa matinding galit. How dare you para lokohin mo ko, Sedi? Pinaasa mo ko at sa huli ginamit mo lang katawan ko? Manloloko ka? Umiiyak na sigaw ng babae bago ito tumalikod sa akin at nagdadabog na lumabas ng aking opisina. Na mga sandaling to nakaramdam ako ng hiya sa harap ni Alexandra. Pakiramdam ko wala na akong mukhang ihaharap. Dirampot ko ang telepono at tinawagan ng aking sekretarya. In my office, now. Matigas kong utos sa kanya bago binaba kagad ang telepono. Yes, sir? Pagpasok ng aking sekretarya, ito kaagad ang tanong niya sa akin. Halatang natatakot ito. Sino nagbigay pahintulot na papasukin ng mga babaengan sa opisina ko? Galit kong tanong sa aking sekretarya. Kayo po, sir. Nauutal pang sagot nito. Kaya't lumalim ang gatlasan ako dahil sa naging sagot nito. Ako? Anong ako? Sira ulo para ipahamak ang sarili ko? Niloloko mo ba ako? Ani ko sa mataas na boses na halos ikaluntag ng aking sekretarya dahil sa pagkabigla. According to Miss Kwan, anitong halos mabulol sa pagsasalita at mukhang nakalimutan ang pangalan ng taang tinutukoy. Nakita kong bumaling siya sa nakaupong si Alexandra bago muling nagsalita. I mean, her. According to her na nag-utos ka pong papasukin lahat ng bisita ngayong araw. Mabilis sa sagot ng sekretarya ko na ang tinutukoy ay si Alexandra. Sinasabi ko na nga ba at ang babaeng tong may kagagawan. Galit na tumayo ako at lumapit kay Alexandra para kumprontahin ito. Bakit mo ginawa yon? Seryoso kong tanong sa kanya. Huminga muna to na malalim bago pinatay ang cellphone at sanilid sa kanyang bulsa. Tumayo siya at matapang na humarap sa akin. It's her mother's order. Sinunod ko lang ang nais niya at yun ang gusto mong tapusin ang pakikipagrelasyon sa maraming babae. Alam ko namang di mo ako pakikinggan kaya ako nang gumawa ng way. Nagpatawag ako ng general meeting para sa inyo na mga babae nagkaroon ng kaugnayan sa iyo. Mahaba niyang pahayag na siyang ikinaawang ng bibig ko. Shit! Napamura akong wala sa oras at maunawaan ko kung anong ibig niyang sabihin. Mabilis lumapit ako sa aking table at agad tinignan ang CCTV. Di ako makapaniwala sa ginawa ng babaeng ito. Dahil ngayon kasalukuy ng sakay ng elevator ang nasa 7 mga babae at natatandaan kong mukha nilang lahat. Mabilis kinokong susi ng kotse at ang cellphone kong nakapatong sa ibabaw ng table bago binilingan ng aking sekretarya. Cancel all my meeting and tell them nasa out of town ako. May pag-atubiling-bilin ko sa aking sekretarya bago bumaling kay Alexandra at mabilis sinawakan to sa kamay. Halos kalad-kalin ko to palabas ng opisina patungo sa fire exit dahil ilang segundo na lang bubukas ng elevator. Teka, ano ba? Ba't pati ako kasama sa pagtakas mo? Ikaw lang naman ang kailangan nila. Galit na tanong na sa akin ng babaeng to habang pilit tinihilang kanyang kamay na kasalukuyang hawak ko. Ikaw may kasalanan nito kaya mananagot ka sa akin. Naiinis kong sagot habang patuloy sa pagkakbang pababa ng hagdan. Bakit ngayon ko lang nagparamdam? Tanong ni Jasper. Nagtataka to sa biglaang pagsulpot ko sa bahay nito. Dito ko naisip tumuloy pagkagaling namin sa opisina. Kanina pa ako nagpipigil wag patulan ng babaeng to dahil sa malaking problema na binigay niya sa akin. Imbes sumagot, tinampot ko isang baso na may lamang alak at inisang lagok ito. Kanina pa ba kayo nagsimula? Tanong ko sa 3 kong kaibigan na kapwa ko racer. May 1 oras na. Bilib na talaga ako sa iyo, Hilton. Hanggang dito ba naman nagdala ka pa ng babae? Ani Lawrence habang nakatitig sa mukha ni Alexandra. Makikita matinding paghanga nito para kay Alexandra, kaya para nakaramdam ako ng inis. She's not my girl. She's my personal maid. Ani ko.
Lima ko napangiti na makita kong di na maipinta ang mukha ng dalaga nang marinig niya ang sinasabi ko. Wow! Ang ganda naman ng katulong mo, bro. Bahala naman na sa akin yan. Ani Lawrence na siyang ikinatawa pa naming lahat. Nakaisip ako ng isang ideya. Para magtanda ng babaeng to. Yeah, sure. She's yours now. Sagot ko sa aking kaibigan. Dahil ang intensyon ko ay takutin si Alexandra para makabawi sa ginawa nito sa akin. Tumayo si Lawrence, lumapit kay Alexandra. Babe, narinig mo ba ang sinabi ng boss mo? Babe, narinig mo naman ang sabi ng boss mo kaya magmula ngayon akin ka na. Ani Lawrence sa malambing na tinig. Sunod inutusan niyang dalaga. Babe, pwede mo ba kaming ikuha na maiinom? Paubos na kasi ang inumin namin. Malambing na utos na mo kung kay Alexandra na wari mo ay nobya kung itrato ito. Malakas nagiyawan sila Jasper habang ako'y nakakaramdam ng galit. Para bang gusto kong suntukin ang kaibigan kong to?